Morning! Biglang nagmulat ng mata si Vincent at binati siya. Ngumiti pa ito sa kahinaplos sa mukha niya. Gustong sabayan ni Calista ang paglalambing nito, pero mas gusto yata na anak nila na agawin ng atensyon nilang mag-asawa. I'm hungry. Kasunod noon ay ang malakas na pag-alburuto ng tiyan niya. Mahinang napatawa si Vincent sa kahinaplos ang tiyan niya. Calm down baby. Mommy was just greeting daddy, okay? Bilang sagot ay muling kumulo ang tiyan ni Calista. Napangiwi siya dahil sa hapdi ng tiyan dahil sa gutom. I'm hungry, Vincent. Gusto ko ng batchoy. Nangunot ang noon ni Vincent at biglang bumangon. What is batchoy? Inirapan ito ni Calista sa kinuha ang phone na nasa tabi ng kama. It's a local specialty that's famous in my province. Why didn't you even know about it? Habang kausap si Vincent ay mabibilis ang daliri niya na nagtipa at nagpadala ng mensahe kay Thor. That guy knows where to buy the best batchoy in town. Who are you chatting with early in the morning? May tampo sa boses ni Vincent nang magtanong nang makita siya nito na may kachat. Thor, I asked him to buy batchoy. He knew the drill. He will be here soon. At hindi na early morning, Vincent. It's almost noon kaya nagrereklamo na si baby. Bumaba siya sa kama para magbihis. Dahil ang tanging saplot niya lang ay ang malaking t-shirt ni Vincent. Hindi pa niya nahahalukay ang damit niya sa maleta, kaya naman boxers na rin ni Vincent ang suot niya. I can also buy you a batchoy. Bakit kailangan mo pang utusan at papuntahin ditong lalaking yun? Tanong ni Vincent habang pababa sila ng elevator. He was carrying her in princess style dahil rason nito ay baka papagod siya. Kaya nang makalabas sila ng elevator at naglalakad patungo sa dining table, ay pinagtitinginan sila ng nadaan ng kasambahay. Gusto mong ikaw ang bumili ng batchoy? Hindi mo nga alam kung anong batchoy, pangasar ni Calista at malakas na tumawa. Vincent pouted like a girl before putting her on a bar stool and enclosing her in between the bar island counter. Well, I can learn. Madali lang naman yun, alamin kung ano hindi ba? Kiniskis ni Calista ang ilong sa ilong nito. Next time, I will let you, okay? Today, nagugutom na talaga kami ni baby and I really want to eat batchoy. Ang hindi alam ng dalawa ay may isang babaeng nanonood at nagre-record sa paglalambingan nila at nireport yon kay Celeste. Damn it! What the heck? Malakas sa sigaw ni Celeste na makitang videos at larawan na ipinasa sa kanya ni Lucy. Hindi niya akalaing sa isang gabing pagbabalik ni Calista sa mansyon ni Vincent ay ganun nakaklose ang relasyon ng dalawa. Wala ba talagang epektong halos 2 buwan nilang pagkakalayo? Wala bang epektong pakikipaglapit niya at ni Santino kay Vincent? Sa sobrang galit niya na pagbuntunan niya ang mga gamit sa kwarto, pinagtatapon niya ang mga unan at kung ano-ano pang bagay na malapit sa kanya. Dahil siguro sa malakas na kalabog ay binalot ng takot ang batang puso ni Santino at nagumpisa itong umiyak. Mama, nang marinig to ni Celeste lalo lang umigting ang galit niya at nagdilim ang kanyang paningin. Nang marinig ang iyak ni Santino ay itong napagbuntunan niya ng galit. Shut up! Malakas niyang kinurot ang baraso nito na lalong kinalakas ng iyak ni Santino. Mama! Ngunit binalot na ng galit ang pagkatao ni Celeste. Tinabig niyang maliit na katawan ng bata nang gusto nito na lumapit sa kanya. Sa sobrang lakas ng tabig niya napatapon ng bata at nahulog ito sa kama sa kagumulong sa sahig. Huminto ang katawan nito nang tumamang ulo nito sa metal na sulok ng paa ng mesa. At agad na dumalo yung dugo sa kabiglang tumigil sa pag-iyak si Santino. Shit! Is he dead? Stay here. I'll get it. Sabi ni Vincent na marinig ang doorbell na tumunog. Mukhang nakarating na si Thor dala ang batchoy na pinabili niya. Hinayaan ito ni Calista dahil alam niya na pagseselosan ito ni Vincent at ayaw nito magkita sila. Agad rin itong nakabalik dala-dala ang batchoy. So, you did succeed in driving him away? Nakaangat ang isang kilay na tanong niya. Ang mata niya ay nagniningning na nakatutok sa supot na dala nito at langhap na langhap niyang mabangong aroma ng batchoy na lalong nagpakalam sa sikmura niya. Gusto niyang bumaba sa bar stool at siya na mismong magta-transfer sa bowl ng batchoy pero tinaas ni Vincent ng malayang kamay para pigilan siya. Stay put, let me serve it to you. Dumiretso to sa sink saka doon sinali ng malaking bowl ng batchoy. Hindi niya na kailangan magtagal pa. Bakit hindi ko siya papalayasin? You don't need to see him off, isn't it? Habang nagsasalin si Vincent, hindi na talaga makatiis si Calista at bumaba siya ng upuan. Kumuha ng kutsara sa kanilapitan si Vincent at niyakap ito mula sa likuran. Saka siya dumungaw sa giliran nito habang isang kamay ay sumasandok sa sabaw ng batchoy. Calista, nabiglang sabi ni Vincent pero wala na ring nagawa para pigilan siya.
Be careful, it's hot. Dadalhin ko na rin sa'yo to eh. Angal pa nito, malapad at puno ng satisfaction nang umiti si Calista. Hinayaan niya si Vincent na dalahin sa island counter ng batchoy saka doon siya kumain. Vincent hadn't tasted this dish before and Calista didn't waste this opportunity to let him try. Ah, so good, Calista exclaimed in delight after slurping the last bit of yellow noodles. Nilingon niya si Vincent nang hinawakan siya nito sa baba at pinahiran ng pangbamantika niyang bibig. Vincent is husbands for a pregnant wife who is still craving. You should learn how to cook. Para kung may gusto ako ipagluluto mo ko. Hinalikan siya ni Vincent sa noo matapos punasan ng namumuo niyang pawis. Matamis ito nang ngumiti bago sumagot. Of course, babe. I will serve you with all I can. Kahit hindi ako marunong, mag-aaral ako ng cooking. Just tell me what you want and I will do it for you. Hindi mo na kailangan magutos sa ibang tao kapag may gusto kang kainin. Lumambot ang puso ni Calista sa narinig. Kung dati nag-aalala pa siya sa pagbabalik niya sa mansyon ni Vincent, ngayon ay unti-unti nang nawawalang pagkabahala niya. Habang nakatitig siya kay Vincent at nagsasalita kung paano siya nito ipamper, ay tumatabang kanyang puso. Sino mag-aakala ng isang abandonadong batang katulad niya ay magkakaroon ng isang asawang maalaga? Minsan sa tanang buhay niya, mula nang mapahiwalay siya sa ina, ay walang nagpakita sa kanya ng tunay nagmamahal ng isang pamilya, except kay Via at Thor. Kaya naman pakiramdam niya ay walang tahanan na gustong tumanggap sa kanya. But with Vincent, she finally found a home that gave her safety and comfort. Biglang tumunog ang phone ni Vincent na nasa ibabaw ng island counter at dahil sabay silang tumingin ng tumunog yun ay nakita ni Calista kung sino ang tumatawag. It's Celeste. What a good way to ruin her mood. Ayaw ni Calista na sagutin yun ni Vincent pero si Vincent naman ay gusto niya yung sagutin dahil baka isipin ni Calista na may tinatago na naman siya. Kaya naman sinagot yun ng lalaki at inilagay sa loudspeaker ang tawag. Vincent, nasan ka? May oras ka ba para makipagkita ngayon? Kailangan na kailangan kita. Ang nag-aalalang boses na may bahid ng iyak ang bumungad sa mag-asawa na parehong naghihintay ng sasabihin ni Celeste. It's not convenient. Malamig na tanggi ni Vincent, tahimik nang nakikinig si Calista at umangat ang kilay sa sinabi ni Celeste. Pero ngumisi siya dahil sa walang buhay na sagot ni Vincent. Tinotoo talaga ni Vincent ang sinabi nito na iniwasan na nito si Celeste. Lumakas ang iyak ni Celeste sa kabilang linya at nang makaawa palalo kay Vincent. Pero Vincent, alam ko hindi tama na istorbohin kita ngayon pero kasi nawawala si Santino. Kahit na siniwalang nakakahanap sa kanya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Vincent. Please, tulungan mo naman ako. There we go again, Calista silently muttered. Gagamitin na naman ng babaeng to si Santino para makita si Vincent. Nilingon siya ng lalaki na tila nanghihingi ng permiso. Ngumiti si Calista at hinaplos ang braso nito. Alam niya hindi ka agad-agad may iwasan ni Vincent sa Celeste. Pagdating kay Santino, lalo na si Santino mismo ang sumama dito nung inampun nilang bata. It's okay, you can go. Baka nga nagsasabi siya ng totoo at nawawala si Santino. You are one of his guardians, and after all. Paper, hindi na sinagot ni Vincent sa Celeste bagkus ay niyakap siya nito sa bewang bago sinubsob ang mukha sa kanyang leeg sa katumingala sa kanya. Calista, you have to know, wala talaga akong kinalaman kay Santino. It is all Celeste's. Tinapat ni Calista ang isang daliri sa labi ni Vincent upang patigilin ito sa pagsasalita. Shh! Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Vincent felt the warmth in his heart surge even more. This woman, he cannot ever part with her. I want to go with you, Calista proposed. Vincent, sa pagkakataong ito'y bumalik ako sa iyo dahil naniniwala ako. Sana sa susunod kung may problema man o kung ano mang kaugnayan tungkol sa ikakasira ng relasyon natin, pwede bang sabihin mo sa akin at huwag mo itago? Tumayo na tuwid si Vincent sa kahinawakan siya sa magkabilang pisngi at tinampian siya ng halik sa labi. I promised. Sabay na tumungo si na Vincent at Calista sa bahay ni Celeste na malagi ito sa mansyon ng mga Harrington dahil yun ang bili ni Frederick. Nabutan nila sa Celeste na umiiyak sa mga bisig ni Frederick na halos wala ng lakas. Nang makita nito si Vincent ay kagad na sumiglang mukha nito pero nang mapansin na kasama si Calista ay muli na namang nawalang sigla sa mukha nito. Anong nangyari? Bakit nawawala si Santino? Na-check niyo na bang CCTV? Vincent asked. Baka lumabas siya ng gate nang walang nakapansin. You think he hadn't done that? Sarkastikong tanong ni Frederick. Matalim ang tingin nito sa kanila ni Calista lalo nang makitang miserableng kalagayan ng kapatid niya. Kung ganon, let's look and search the house again. He could be locked up somewhere. Vincent suggested again. Hindi siya naapektuhan sa sinabi ni Frederick lalo't katabi na niya si Calista.
Alam niyang galit si Frederick dahil nagkabalikan sila ng asawa at nabaliwala na naman niyang kapatid nito. Pero wala siyang magagawa dahil si Kalistang gusto niya. We did, pero may 2 kwarto sa itaas na hindi pa namin na-check. Those were forbidden rooms that no one should enter. Kaya imposibleng pumasok dun si Santino. Nanghinang sagot ni Celeste sa nakiusap. Ang tingin na tinignan ng kapatid. Marahas na bumuntong hininga si Frederick at naging komplikadong emosyon na bumaka sa muka. Algo, presenta ni Frederick. Nilingon itong mga tauhan, magpatuloy kayo sa paghahanap at huwag na bumalik hanggat hindi nakikitang bata. Kaagad na tumango ang mga tauhan at sinunod ang utos ni Frederick. Isa-isang mga ito nagsipulasan habang panay ang tawag sa pangalan ni Santino. Nang mapansin ni Calista ang pagbabago sa ekspresyon ni Vinson, nang sinabi ni Celeste tungkol sa pinagbabawal na kwarto, naisip niya na baka yun ang dating kwarto nila ng kanyang ina. Gusto niyang puntahan yon pero hindi pa man siya nakakakilos ay nagsalita na si Celeste. Sandali kuya, isama mo na si Vinson sa paghahanap sa kwarto. Gustong-gusto ni Santino si Vinson, baka lalabas kagad to sakaling marinig ang boses ni Vinson. Biglang suggestion ni Celeste. Natigilan si Freddy katalatang pagkadisgusto. Sa mukha dahil siya sinabi ni Celeste pero wala itong nagawa kundi pumayag. Dahil siya mismo'y alam niyang close si Santino kay Vinson. Bago umalis si Vinson ay mahigpit na habilin na hinabilin nito kay Calista. Don't run around. Wait for me here. Tumango si Calista sa pinagtulakan na si Vinson upang sumunod kay Frederick. Gusto sana niya sumama pero batay sa naging reaksyon ni Freddy kay katakot-takot na salita lang ang maririnig niya mula dito. Kaya naman nagkasya si Calista sa pagmamasid sa mansyon ng mga Harrington at nagbabaka sakali na may maalala siya tungkol sa kabataan niya noong namumuhay pa ito. Ngunit kahit na anong pilit niya, wala na siyang impression sa pamamahay na to. Calista, mag-usap nga tayo. Naputol ang pagmuni-muni ni Calista nang biglang magsalita si Celeste na nasa kanyang harapan na palat nakapamewang habang matalimang tingin sa kanya. Nakaupo siya sa sofa at nakatingala siya dito. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin kasi tinatamad ako makinig sa kung anong kasinungalingan na naman ang lalabas sa bibig mo. Patamad na wika ni Calista. Sumandal pa siya sa sofa na tila ba pagmamayari niyang bahay. Well, she literally owned this house. Sort of. Don't be so proud of yourself, Calista. Sa tingin mo ba porket nagkabalikan na kayo ni Vinson ay susuko na lang ako ng ganun-ganun lang? Hindi na kailangan makipag-argumento dito ni Calista. Dahil pagdating sa usapang tungkol kay Vinson, alam niyang panalo na siya. Imbis na sagutin si Celeste, seryoso niyang tinanong. Celeste, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Hindi mo na kailangang magpanggap dahil walang ibang makakarinig sa atin. Totoo bang nawawala si Santino o nagsisinungaling ka na naman? How dare you accuse me that I'm lying? Hindi ko kaya magsinungaling kung anak ko ng pinag-uusapan. Hysterical na sigaw nito. Kung ganon, imbis na magdrama ka dito, bakit hindi ka tumulong sa paghahanap? Kahit hindi mo siya tunay na kadugo. Sinadya ni Calista na diinan ng boses sa nakita niya kung paano nag-ibang mukha ni Celeste. Dapat mo pa rin ipakita sa kanya na mahal mo siya. Kahit hindi ko siya kadugo, itinrato ko siya ng maayos. Siyang magtatali sa amin ni Vinson, kaya huwag kang mangarap na mapapasayon na tuluyan si Vinson. Dahil imposibleng mangyari yon. Humikab si Calista sa kawalan ng interes sa sinasabi ni Celeste. Celeste, hindi ka pa ba napapagod sa pinagagagawa mo? My husband has already abandoned you. Hindi mangyayari yon dahil hindi ako mapapagod gumawa ng paraan para lang mapasakin muli si Vinson. Mahal na mahal ko siya at hindi ko hayaang mapupunta siya sa'yo. Mahinang napatawa si Calista at tumayo. May narinig siya mahinang kaluskos na nagmumula sa malit na cabinet sa likod ng hagdan. Hindi lang yon, kanina pa siya may naaamoy na malans at pinipigilan niya lang ang sarili na magsuka. Stop bothering me and Vinson anymore, Celeste. This is my last warning to you. Naglakad siya patungo sa cabinet at iniwan si Celeste nagpupuyos ang loob. Ayaw niyang mangialam sa bahay ng ibang tao, unless nasa mission siya pero malakas ang kutob niya na may ibang nakatago sa loob ng cabinet. Malakas ang hinala niya na baka nandito si Santino. Nang bigla niyang binuksan ang pinto ng cabinet ay nilumuha sa kanyang magulong kahon pero dahil hindi maayos ang pagkakasalansan nun ay nagbagsakan yung sa harapan ni Calista. Huli na para pigilan pa niya pero nagulantang siya nang si Santino nakalagay sa isang kahon na tila wala ng buhay. Nang lingunin siya ni Celeste bigla nalisik ang mga mata niya na makitang may hawak itong baseball bat at takmang ihampas sa kanya. This fucker, hindi niya mapigilang magmunat sinangga ang kamay upang pigilan to sa nakipag-agawan ng bat dito. Ito ang tagpong naabutan ni Vinson at ni Frederick. What are you doing? May galit sa boses sa sigaw ni Frederick. Kuya, tulungan mo ko! Biglang sigaw ni Celeste. Gusto kong patayin ng babaeng ito matapos siya saktan si Santino. Nanikit lalong mga mata ni Calista sa narinig na sinabi ni Celeste. Pero hindi na siya makahuma dahil naniwala na dito si Frederick. Ikaw, agad nitong lumapit sa kanila at hinugot ang baril sa tagiliran ng tauhan nito
at itinutok kay Kalista.